Ngayon, pag-uusapan naman natin itong delivery support team na Google Sheet, kung paano ito makakatulong sa iyo para bumaba yung mga concerns mo sa mga delivery couriers natin. Ngayon, meron tayong dalawang Google Sheet. Ito yung dashboard kung saan tayo nag-encode ng mga data. At meron tayong separate na video para ma-explain lahat ng mga features ng mga to. Itong dashboard, orders data, data validation, and logistics. So, meron tayong separate na video para dyan. Pero ngayon, nakafocus tayo dito sa my delivery support team kung paano ito makakatulong sa business mo. Kung makikita mo dito sa my dashboard, meron dito from November 1 hanggang March 31. So, meron siyang sales na 25 million. Tapos, meron siyang problematic na 6 million. Okay? So, kung makikita mo, pag hindi mo ito magawan ng solution, malamang itong problematic, mapupunta dito sa my RTS. At pag itong RTS na to, pinabayaan mo, ang laki ng mawawalang sales sa company mo. Imagine, no? 5 million na to. Paano pag nadagdag pa itong 6 million? So, 20% plus 23, that's almost 50% ng sales mo. Okay, sa laki ng nagastos mo, sa laki ng operation expenses mo, tapos yung ibang sales mo pala mapupunta sa wala. Kaya, yun ang reason kung bakit ginawa namin itong delivery support team Google Sheet para matulungan ka kung paano mapapababa itong problematic at yung RTS. Ngayon, explain natin. So, dito sa may delivery support team Google Sheet, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Meron tayong 9 na sheets. Meron tayong 9 na tab. Ngayon, explain natin isa-isa kung ano yung mga gamit ng mga to. Dito sa may data validation, pag nag-encode ka ng details mo dito sa may data validation, ito mga naka-highlight na to. Ito mga naka-highlight nito, pag nag-encode ka, automatic makikita mo na rin dito. So, dito sa may orders data kung saan lahat ng mga in-encode dito ay papasok din dito. Papasok dito. Okay. So, then, dito sa may fulfillment status, ang fulfillment status ay ito yung mga status na nandito sa may eto. Okay? So, meron tayong dalawang status. Ito yung fulfillment status at ito yung delivery status. Ang fulfillment status, ito yung status na nasa iyo pa yung product. Ang delivery status naman, ito yung status na nasa courier na yung mga products. So, sa fulfillment status, meron tayong 4 na status. Ito yung pending, confirm, fulfilled, RTS. So, kapag pending, ibig sabihin, bini-verify pa ninyo yung mga delivery details ng customer bago nyo i-fulfill. Usually, ginagamit ito sa mga sellers na tinatawagan muna nila yung customer bago nila i-fulfill. Kapag ka na-confirm na nila, lalagay nila sa confirm. Kasi yung mga ibang customers kasi lalo yung nag-Facebook ads, kulang yung contact number, mali yung address, maling spelling yung mga ibang details niya doon. So, pinatawagan muna nila. Then, pag natawagan na confirm, lalagay nila sa confirm. Tapos, meron din tayo fulfilled and RTS received. Then, dito naman, andito yung mga delivery status. So, may pending, confirm, in transit, problematic, out of delivery, delivered, RTS, lost, canceled. Okay. Dito naman sa may fulfillment status, lahat ng pending pwede mo makita base dun sa date. Okay, from February to April 30. So, nandito yung lahat ng pending, makikita mo lahat ng confirm, lahat ng fulfilled, lahat ng RTS received. Okay? So, dito sa delivery status, kung gusto mo makita lahat ng pending, makikita mo yan. Lahat ng confirm, lahat ng in-transit base dun sa date, sinet mo. Lahat ng out for delivery, lahat ng delivered, lahat ng RTS, nandyan yan.
Ito sa my store. So, kung anong store yung gusto mo makita, lahat ng sales ng store na to, click one-stop shop, and healthy options. So, dito sa my product, lahat ng confirm, okay, may kita mo dito, base dun sa product. Okay, anong product ba? Alkaline C. Gusto mo makita yung Alkaline C na naka-confirm, lahat ng Regius Kids. So, makikita mo dyan. Yung courier, lahat ng fulfilled, pending, confirm, tapos ilalagay mo rito yung courier para ma-filter out mo kung sino yung mga courier na naka-confirm. Agent. Okay. So, sino yung mga agent mo or sales staff mo na naka-confirm na or in transit or problematic. So, like example, ito, si Lenny, lahat ng orders na nanggaling sa kanya, na in-encode niya, merong problematic na 2. So, ito, pwede na niyang tawagan to para ma-inform si customer na merong magdi-deliver, ma-update siya no, kung lalabas siya ng bahay, kailangan niya mag-iwan ng pera upang sa ganun pag-deliver ng rider, may matatanggap niya yung order. Si Mark, yan, maraming problematic si Mark. So, andito yung contact number. Yan. So, kapag ka Shopee yung platform na ginagamit mo, wala kang makikita ng contact number. Actually, maganda itong delivery support team sa mga naka-Facebook ads. Kasi anytime pwede nilang tawagan yung customer, dito yung contact address, yung pangalan, para ma-solve nila kung ano yung nagiging problema. Okay. Yung kay Lenny, yung kay Tina, yung kay Julius, kay Micah. Okay. Platform, anong platform? Lahat ng naka-RTS under kay Tina na ang platform ay Suki. Kung ang platform ay Shopee, platform ay Lazada, platform ay TikTok, platform ay Facebook. So, yan. Then, ayun. So, yun ang purpose ng delivery support team natin. Yung RTS natin, kailangan natin ipunin lahat ng data. Ano yung reason kung bakit bumabalik yung order. So, kapag meron ka ng data kung ano yung palaging reason kung bakit na RTS yung mga order ninyo, then pwede na kayo makapag-create ng solution. Kung ang reason ng RTS ninyo ay dahil dun sa location, example, laging na RTS lahat ng orders from Isabela, na ang ginagamit yung courier ay si LBC. So, ibig sabihin, sa next na may order kayo na papuntang Isabela, huwag niyong gagamitin si LBC. Gamitin niyo si GNT. Gamitin niyo yung si Flash. Kasi kahinaan ni LBC dun sa area na yun eh. So, pwede yung ipasa sa iba. Or kung ang problema ay yung rider mismo. So, pwede yung tawagan yung courier na i-report yung rider na yon upang sa ganun magawa nila ng action at para bumaba yung RTS ninyo. So, imagine 5 million So, ang laking ang laking gastos niyan, ang laking loss din sa company niyo. So, itong problematic 6 million pag hindi niyo nagawa ng paraan to, ito mapupunta sa RTS at nagiging 6 million plus 5 million, that's 11 million na kawalan ng company mo. Kaya ito, napakagandang tool ito para bumaba yung problematic at yung RTS. So, yun yung reason kung bakit ginawa namin itong delivery support team. Okay, salamat and God bless. Kung meron kayong questions, message nyo lang kami sa aming Facebook page.